December 16, 1784, isinilang si Mary Jones sa Tyndall, Wales, England. Mahirap lang sila at weaver ng tela ang trabaho ng nanay at tatay niya. Namatay ang tatay ni Mary nang 4 years old pa lang siya. Kaya mula pagkabata ay tinutulungan na ni Mary ang nanay niya sa lahat ng gawain sa bahay. Tuwing linggo ay sumasama si Mary sa nanay niya na maglakad ng 3 kilometers papunta sa church. Nakikinig siya sa minister habang nagbabasa ito ng mga kwento mula sa isang malaking Bible. 8 years old si Mary nang talagang magkaroon siya ng sobrang interest na matutunan pa ang mga kwento sa Biblia. Ang ganda-ganda ng story ni Noah at kanyang ark. Gustong-gusto ko rin ang story ni David at Goliath. Gustong tandaan ni Mary ang mga verses na binabasa ng minister sa church, pero nahihirapan siya dahil wala silang Bible at hindi pa siya marunong magbasa. Isang araw, nag-announce si Reverend Thomas Charles na magpapatayo siya ng isang school sa village ni Mary. Tuwang-tuwa si Mary at makakapag-aral na siya. 9 years old na siya nung nagsimula siyang mag-aral at matutong magbasa. Sa wakas, makakapag-aral din ako at isang araw ay mababasa ko na rin ang Bible. Malapit lang kay na Mary ang bahay ni Mrs. Evans na schoolmaster. May sarili siyang Bible. Alam niya na gustong-gusto ni Mary ang mga kwento sa Bible. Kaya isang araw ay inimbita niya si Mary sa bahay niya para magbasa. Pumunta nga si Mary sa bahay ni Mrs. Evans at nakita niya ang malaking Bible. Nakapatong ito sa isang mesa na may magandang tablecloth. Tuwang-tuwa si Mary na nagbasa ng Bible. Awit 1, pinagpala ang taong hindi nakikinig sa payo ng masasama o ginagaya ang pamumuhay ng mga nagkakasala. Pag-uwi ng bahay, kinausap agad niya ang mama niya. Mama, kailangan kong magkaroon ng sariling Bible. Pero anak, napakamahal ng Bible. Wala tayong pera pambili nito. Kinagabihan, lungkot na lungkot si Mary. Sana may sarili akong Bible. Kinabukasan, nakaisip si Mary ng paraan kung paano siya magkakaroon ng Bible. Alam ko na, magtatrabaho ko para makaipon at makabili ng sarili kong Bible. Nagsimula siyang magtrabaho sa kanilang mga kapitbahay para makaipon. Nagtinda siya ng kahoy at itlog. Medyo matagal pa akong mag-iipon para sa Bible, pero okay lang yun, tiyaga lang. Nagtrabaho ng mabuti si Mary. Nag-alaga din siya ng mga bees para magbenta ng honey. Nagsulsi ng mga damit at nag-alaga din siya ng mga bata. Sa wakas, after 6 years, ay may sapat na siyang pera para bumili ng Bible. Salamat Lord! Sakto na ang pera ko para makabili ng Bible. Pero walang mabibiling Bible sa bayan nila. Naalala ko kay Reverend Charles pala makakabili ng Bible. Kailangan makapunta ako sa kanya. Si Reverend Charles ay nakatira sa Bala. Sobrang layo nito mula sa bayan ni Mary. Wala pang kotse o bus noong mga panahong yun. Kailangang lakarin ni Mary ang 40 kilometers na dadaan sa mga bundok para makarating doon. Isang umaga, noong 1800, lumakad si Mary patungo sa bayan ng Bala. Anak, ingatan ka ng Diyos at sagutin nawa ang prayers mo. Makakuha ka sana ng Bible na magagamit mo. May mga daan na malubak, maputik at mabato. Pero hindi ito pinansin ni Mary. Minsan, tumitigil siya para ipahinga ang kanyang mga paa sa malamig na sapa. Nagyayapak siya dahil ayaw niyang masira ang nag-iisa niyang pares ng sapatos na gusto niyang gamitin pagdating na niya sa bayan. Ayun, tanaw ko na ang bayan ng Bala. Konti na lang, makakarating ako doon bago dumilim.
Palubog na ang araw nang dumating siya sa bala. Pagod na pagod at gutom na gutom si Mary. Sa bahay ni Pastor Edward siya nakituloy. Kinabukasan ng umaga, excited si Mary at pumunta agad siya kay Reverend Charles na bibilhan niya ng Bible. Tuwang-tuwa siya na kumatok sa bahay nito. Magandang umaga po, Reverend Charles. Bibili po ako ng Bible para pwede ko pong basahin kahit kailan ko gusto. Naku! Sorry anak, pero wala na akong natirang Bible na available for sale. Naubos na. Naturog ang puso ni Mary at umiyak siya ng umiyak. Pero sobrang layo po ng nilakad ko. 6 na taon po akong nag-ipon para makabilang ng Bible. Nakita ni Reverend Charles kung gaano kahalaga ang Bible para kay Mary. Kaya nag-decide siya na tulungan ito. May paparating na bagong batch ng Bibles. In 3 days, dito ka na muna mag-stay at hintayin mo ang mga bagong Bibles. Doon nga muna nakituloy si Mary habang hinihintay niya ang pagdating ng mga Bibles. Good morning, Mary! Dumating na ang mga Bibles. At dahil napakalaki ng pagmamahal mo sa Bible, bibigyan kita ng 3 sa halaga ng 1 lang. Maraming salamat po, Reverend Charles. Masayang-masaya si Mary nang inuwi niya ang Bibles. Hindi na niya kailangang pumunta kay Mrs. Evans para magbasa ng Bible. Pwede na niyang basahin ito kahit kailan niya gusto. At pwede pa niyang i-share ang Bible sa ibang tao tulad ng ginawa ni Mrs. Evans para sa kanya. December 29, 1864, nang mamatay si Mary sa edad na 80 years old. Bulag na siya noon, pero kaya niyang mag-recite ng mga Bible verses from memory. Hindi kumupas ang kanyang pagmamahal sa Bible. May monumentong nakatayo ngayon sa lugar ng dating bahay kung saan nanirahan si Mary Jones at ang kanyang mga magulang. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento ni Mary Jones. Hindi mawala sa isip ni Reverend Charles si Mary at ang hirap na pinagdaanan nito para lang magkaroon ng Bible. Ano kaya ang pwede kong gawin para magkaroon ng Bible ang mga tao sa Wales? Pupunta ako sa London. Kakausapin ko ang mga ministers mula sa iba't ibang panig ng England. Sasabihin ko sa kanila ang kwento ni Mary Jones. Noong 1804, nagpunta ng London si Reverend Charles at inorganize ang meeting ng mga ministers. Nag-decide sila na kumuha ng marami pang mga Bibles sa murang halaga para sa mga mamamayan ng Wales. Si Reverend Joseph Hughes, na isa sa mga ministers, ay tumayo at sinabi, Kung para sa Wales, ay bakit hindi para rin sa United Kingdom? At kung para sa United Kingdom, ay bakit hindi para sa buong mundo? March 7, 1804 nagsimula ang unang Bible Society. Itinatag ito sa England. Tinulungan nilang magkaroon ng Bible Society sa iba't iba pang bansa at natatag ang United Bible Societies. Ngayon, ay may approximately 150 Bible Societies na sa buong mundo. Tumutulong ito sa mga taong tulad ni Mary Jones para magkaroon ng mga Bible sa sarili nilang wika sa halagang kaya nila at madalas libre pa. Taong 1899, nang nagsimula ang gawain ng Bible Society dito sa Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, marami nang na-distribute na Bibles sa Philippines, pero marami pa ring Mary Jones na kailangan nating abutin.
Tulad ni Reverend Charles at ng kanyang mga kaibigan, maaari ka ring maging bahagi ng Bible Society sa pagbibigay ng Bible sa mga taong nangangailangan nito. Sama-sama nating abutin ang marami pang mga Mary Jones dito sa Pilipinas.